Ninanakaw niya ang pondo para sa buhay ng sarili niyang anak, para lang sa babaeng nabili ng pera. Habang nag-aagaw buhay si Maya sa malamig na kama ng ospital, nagpapakasarap si Dante sa marangyang hotel kasama ang kanyang kabit. Pabigat lang kayo. Wala na akong pakialam. Ang malamig niyang banta. Ngunit hindi niya alam, ang inang tinapakan niya ay nakahanap ng kakampi sa isang mabagsik na abogado. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil. Handa ka na bang masaksihan ang bagsik ng isang inang walang nang makakapitan? Babe, pumasok na ang 5 milyong piso sa joint account natin sa Sydney. Iwan mo na ang pabigat mong asawa at ang sakitin mong anak. Bukas, lilipad na tayo tungo sa ating bagong simula. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang masamang panaginip, kundi mula sa maliwanag na screen ng iPad na naiwang bukas sa ibabaw ng kanilang kama. Bawat titik ay tila isang talsik ng asidong tumatagos sa balat at sumusunog sa puso ni Len. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang ang kamay niya ay hawak pa rin ang isang bagong plansang polo ni Dante. Ang polong iyon ay maingat niyang inihanda dahil ang paalam ng asawa ay pupunta ito sa isang mahalagang business trip sa probinsya upang maghanap ng dagdag na pondo para sa operasyon ng kanilang anak. Sa kabilang silid, naririnig ang mahina at garihalgal na paghinga ni Maya, ang kanilang 5 taong gulang na prinsesa, na unti-unting nanghihina dahil sa butas sa kanyang puso. Ang bawat singhap ng bata ay isang panalangin ni Len, isang sakripisyong handa niyang dalhin habang buhay. Ngunit sa harap ng katotohanang nakasulat sa screen, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila naging isang malaking kahangalan. Ang bawat sentimo ng mana na iniwan ng kanyang yumaong ama na inakala niyang ligtas na nakatago para sa kinabukasan ni Maya ay nilimas na pala ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang polong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila isang puting bandila ng pagsuko, ngunit walang tunog na nalikha sa pagbagsak nito. Ang paligid ay biglang nawalan ng kulay. Ang pamilyar na bango ng kanilang tahanan, ang amoy ng malinis na linen at ang niluluto niyang sopas para kay Maya ay biglang naging mapakla at nakakasuka. Naramdaman ni Len ang mabilis na paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, isang panginginig na hindi nagmumula sa ginaw ng ulan sa labas, kundi sa isang malalim at madilim na kawalan na biglang bumuka sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang hangin ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang bawat gamit sa loob ng kwartong naging saksi ng kanilang mga huwad na pangako. Pero walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso, na tila isang bilanggo na nagpupumilit kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, isang malupit na miron ang tadhana. Ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa gripo sa banyo ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ng kanyang anak. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ng mga sapatos sa labas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kumpiyansa. Iyon ang mga hakbang ni Dante, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking na ngayon ay isang estranghero na may dalang lason. Mabilis na pinunasan ni Len ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang pag-usbong ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pumasok si Dante sa silid. May malapad na ngiti sa kanyang mga labi na dati ay nagbibigay kay Len ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila isang maskara ng isang demonyo. Babe, bakit hindi ka patapos mag-empake ng gamit ko? Kailangan kong makaalis ng maaga para makuha natin ang kontratang magliligtas kay Maya. Ang wika nito habang lumalapit upang halikan siya sa noo. Umatras si Len ng isang hakbang, isang maliit na distansya
na tila naging isang malawak na bangin sa pagitan nila. Tinitigan niya ang mga mata ni Dante, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng konsensya. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang kislap ng kasabikan para sa isang buhay na wala sila ni Maya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging martir ni Len ay tuluyan ng naputol. Dante, ang tanging nabigkas niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pait. Paano mo nagagawang huminga ng maayos habang ninanakawan mo ng hangin ang sarili mong anak? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng biglang pagring ng telepono ni Len mula sa ospital. Ang pangalan ng doktor ni Maya ang lumitaw sa screen, isang babala na ang oras ay hindi na lamang basta tumatakbo. Ito ay tuluyan ng nauubos. Paano mo pamamahalin ang lalaking nagnakaw ng pagkakataong mabuhay ang sariling mong laman at dugo para lamang sa isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng inyong mga bangkay? Ang bawat tunog ng telepono na nagmumula sa ospital ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bungo ni Len, ngunit sa harap niya, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa ay nakatayo lamang na tila isang pader na yari sa yelo. Hindi man lamang nagbago ang anyo ni Dante. Walang gulat, walang takot, at higit sa lahat, walang pagsisisi. Sa halip na sagutin ang tanong ni Len, dahan-dahang kinuha ni Dante ang kanyang iPad mula sa kama at ibinulsa ito ng may nakakangilong katahimikan. Masyado kang madrama, Len. Iyan ang problema sa'yo. Lahat na lang ginagawa mong teleserye. Ang malamig na sagot ni Dante habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang pera na sinasabi mo, ginamit ko lang sa mas mahalagang bagay. Huwag kang mag-alala. Kapag nakasettle na ako sa Australia, padadalhan kita ng barya para sa panggamot ng bata. Pero sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Hindi makapaniwala si Len sa narinig. Ang barya na sinasabi nito ay ang perang pilit nilang tinipid sa loob ng 5 taon. Ang huling alaala ng kanyang ama na nilimas ng sarili niyang asawa. Bago pa siya makasagot, isang matalim at pamilyar na boses ang pumutol sa mabigat na hangin sa loob ng silid. Dante, iwan mo na yan. Hayaan mo siyang mag-ingay ng mag-isa. Si Doña Carmen yon, ang kanyang biyenan na nakatayo sa may pintuan. May hawak na pamaypay at nakataas ang kilay na tila ba isang dumi sa sahig ang tinitingnan. Huwag mong hayaang malate ka sa flight mo dahil lang sa isang babaeng walang utang na loob. Lumingon si Len sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa nagbabadyang mga luha ng galit. Utang na loob? Ma, ninanakawan ng anak niyo ang sarili niyang dugo't laman. Si Maya. Si Maya ay kailangan ng operasyon ngayon din. Paano niyo nasasabing wala akong utang na loob habang pinapanood niyo siyang mamatay? Humakbang pabala si Dante. Nilagpasan si Len na parang isang hangin lamang at iniwan siyang mag-isa sa harap ng kislap ng mga mata ni Doña Carmen. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Len na nakaluhod sa sahig, nanginginig ang buong katawan, habang ang anino ng kanyang biyenan ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Makinig ka sa akin, Len. Ang simula ni Doña Carmen, ang boses nito ay puno ng lason at mapait na panunuya. Pinulot ka lang namin sa kalsada nung mamatay ang ama mo. Pinatira ka namin dito, pinakain at binigyan ng pangalan. Pero anong ibinigay mo sa pamilyang ito? Isang sakiting bata na walang ibang ginawa, kundi ubusin ang yaman ng anak ko. Sa tingin mo ba, gusto ni Dante na mabuhay sa piling ng isang babaeng losyang at laging umiiyak? Hindi kasalanan ni Dante kung naghahanap siya ng ligaya sa iba. Kasalanan mo yan dahil naging pabigat ka. Dinitidi. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kaluluwa ni Len. Ang gaslighting na ito ay matagal na niyang nararanasan. Ngunit ngayon, sa gitna ng bingit ng kamatayan ni Maya,
Ito ay naging mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sinubukan ni Len na tumayo. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na tile ng sahig. Hindi ako pabigat, ma. Ako ang nag-alaga sa bahay na ito habang nagsusugal kayo sa kasino. Ako ang nagpuyat para kay Maya habang ang anak niyo ay nasa piling ng ibang babae. Ang sagot ni Len. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Ibigay niyo sa akin ang pera ni Maya. Iyan ay mana ko mula kay Papa. Wala kayong karapatang hawakan yan. Tumawa ng malakas si Doña Carmen, isang tunog na tila kalansing ng mga baryang walang halaga. Mana, sa oras na pinirmahan mo ang mga dokumentong ibinigay ni Dante noon, nawalan ka na ng karapatan sa lahat. Ang bahay na ito, ang perang iyon, lahat iyan ay nakapangalan na sa anak ko. At dahil asawa ka lang, wala kang magagawa. Ngayon, dahil wala na rito si Dante, wala na ring dahilan para manatili ka sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng malas sa loob ng mansyong ito. Bago pa man makakilos si Len, tinawag ni Doña Carmen ang dalawa nilang security guard. Sa isang iglap, kinaladkad si Len palabas ng kanilang kwarto, pababa ng hagdan na naging saksi ng kanyang mga pagsisikap na maging mabuting asawa. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa sahig, pilit na humahawak sa anumang bagay na maaari niyang kapitan, ngunit ang lahat ay madulas at walang puso. Bitawan niyo ako, ang anak ko. Kailangan kong bumalik sa ospital. Ang sigaw ni Len na bumaon sa bawat sulok ng mansyon, ngunit tanging ang nakakabinging katahimikan ng mga kagamitang binili, gamit ang kanyang pawis, ang sumagot sa kanya. Itinulak siya palabas ng malaking gate ng mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa pighati ng isang inang tinalikuran ng mundo. Bumagsak si Len sa putikan. Ang kanyang damit na pambahay ay agad na nabasa at nadumihan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Huwag ka nang babalik dito, Len. Isama mo na ang malas mo sa kalsada. Ang huling sigaw ni Doña Carmen bago malakas na isinara ang bakal na gate. Ang tunog ng pagtama ng bakal ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang buhay bilang asawa ni Dante. Nakaluhod si Len sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang higanting anino na handa siyang lamunin. Naisip niya si Maya, ang munting anghel na naghihintay sa kanya sa ospital. Ang batang walang malay na ang kanyang ama ay tuluyan na silang tinalikuran. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Len ang matinding pagnanais na sumuko. Gusto na niyang humiga sa putikan at hayaan ng ulan na takpan ang kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang panlulumo, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanyang balat. Ang marahas na patak ng ulan sa kanyang likuran ay biglang tumigil. Hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi dahil may isang bagay na sumilong sa kanya. Isang itim na anino ang lumitaw sa putikan sa kanyang harap. Dahan-dahang iniangat ni Len ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay ang magara at malinis na sapatos ng isang lalaki, na ngayon ay nababahiran na rin ng putik dahil sa pagtayo sa tabi niya. Sinundan niya ang tingin paitaas hanggang sa makita ang isang malapad at itim na payong na hawak ng isang kamay na matatag at malakas. Sa ilalim ng payong na yon, nakita ni Len ang isang mukha na matagal na niyang hindi nasisilayan. Isang mukha na nagpapaalala sa kanya ng panahon bago pa naging impyerno ang kanyang buhay. Ang mga mata ng lalaki ay hindi puno ng pangungutya o awa, kundi ng isang malalim na galit na nakatuon sa mansyong nasa likuran ni Len at isang banayad na lungkot na nakalaan lamang para sa kanya. Len! Ang tawag ng lalaki. Ang boses nito ay baritono at tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagngangalit na bagyo.
Tumayo ka riyan. Hindi ka pinalaki ng tatay mo para lang tapakan ng mga taong walang kaluluwa. Napatitig si Len sa lalaki. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kabila ng ulan. Gabriel, ang mahinang bulong niya, tila hindi makapaniwala na sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, ang taong pinakainiiwasan niyang makita dahil sa kahihiyan ay siyang narito ngayon, hawak ang tanging silungan na natitira para sa kanya. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa paligid nila, lumilikha ng isang dingding ng tubig na naghihiwalay sa kanila sa mundong nanakit sa kanya. Ngunit sa ilalim ng itim na payong na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Len na hindi siya mag-isa sa laban na ito. Gayunpaman, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay nananatili. Sapat na ba ang isang payong para harapin ang bagyong pumasak sa buhay ng kanyang anak? O simula pa lamang ito ng isang mas malaking gulo? Walang silbi ang pag-iyak kung ang batas ay panig sa mga demonyong tulad ni Dante. Sa papel, sa batas, at sa mata ng bangko, siya ang may-ari ng lahat ng kinuha niya sa iyo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Nakaupo si Len sa isang malambot na selyang gawa sa katad. Yakap-yakap ang isang mainit na tasa ng kape na hindi niya magawang inumin. Sa labas, ang ulan ay patuloy na sumasayaw sa bintana. Lumilikha ng mga guhit ng tubig na tila mga luhang hindi natutuyo. Sa loob ng silid na amoy lumang libro at mamahaling pabango, ang kanyang basang-basang anyo at ang putik sa kanyang paanan ay tila isang malaking insulto sa karangyaan ng paligid. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Len habang nakatitig sa singaw na nagmumula sa kape. Nararamdaman niya ang init ng aircon na tumatama sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila tuluyan ng nagyelo. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Maya na unti-unting namumutla sa ospital at ang ngisi ni Doña Carmen habang ipinagsasara siya ng pinto. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Ninanakaw niya ang buhay ni Maya, Gabriel. Ang mahinang tugon ni Len, ang kanyang boses ay paos at basag. Ang perang iyon, dugo at pawis iyon ni Papa. Iyon ang tanging pag-asa namin para sa operasyon bukas. Kung makaalis si Dante bukas ng gabi patungong Australia, wala na kaming matitira kundi ang bangkay ng anak ko. Tumayo si Gabriel at lumapit sa malaking bintana. Nakatalikod kay Len. Ang kanyang mga balikat ay matigas at ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa loob ng kanyang bulsa. May isang madilim na alaala na dumaan sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang sariling kapatid na pumanaw dahil sa kawalan ng sapat na pondo para sa isang emergency surgery. Ang galit na nararamdaman niya para kay Dante ay hindi lamang dahil sa tungkulin niya bilang abogado, kundi dahil sa isang personal na sugat na muling binuksan ng sinapit ni Len. Legal na nakapangalan kay Dante ang mana mo dahil pinirmahan mo ang mga waiver noong nakaraang taon. Paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang humaharap muli sa kanya. Sa mata ng korte, ibinigay mo ito ng kusa. Wala tayong sapat na oras para magsampa ng kaso at kumuha ng injunction bago ang flight niya bukas ng gabi. Mabilis kumilos ang mga traidor, Len, at mas mabilis silang kumilos kapag alam nilang panalo sila. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Len at bumagsak sa kanyang malamig na kamay. Ibig bang sabihin, wala na? Hahayaan na lang ba nating mamatay ang anak ko habang nagpapakasasa sila sa pera namin? Lumuhod si Gabriel sa harap ni Len, isang kilos na puno ng paggalang at katatagan. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kislap ng kuryente na nagbigay ng kaunting buhay sa naninigas na katawan ni Len. Sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Len ang isang apoy na hindi niya kailanman nakita kay Dante.
Isang apoy ng katarungan na handang sumunog sa anumang kasinungalingan. May isang paraan. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Ngunit kailangan mo ng tibay ng loob na higit pa sa inaasahan mo. Kailangan nating ma-freeze ang account ni Dante bago siya makalabas ng bansa. Ngunit magagawa lang natin yon kung makukuha natin ang kanyang digital token, ang USB na naglalaman ng kanyang electronic signature at access sa offshore accounts niya. Kung walang token, hindi siya makakapag-transfer ng pera sa Australia sa oras na dumating siya roon. Kumunot ang noo ni Len. Nasa vault iyon sa home office niya sa mansyon. At alam mong pinalayas na ako ni Doña Carmen. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong bumalik. Ang seryosong tugon ni Gabriel. Kailangan mong maging isang mahusay na aktres, Len. Kailangan mong lunukin ang bawat panglalait, bawat dura, at bawat sakit na ibabato nila sa'yo. Kailangan mong magpanggap na ikaw pa rin ang mahina at sunod-sunurang asawa. Kailangan mong humingi ng tawad kay Doña Carmen, yakapin ang mga binti ni Dante, at kumbinsihin silang hindi mo kayang mabuhay nang wala sila. Parang sinakal si Len sa naisip. Ang ideya ng pagbabalik sa bahay na yon, ang muling pagyuko sa harap ng mga taong dumurog sa kanyang dignidad, ay tila isang kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Ngunit nang maisip niya ang mahinang tibok ng puso ni Maya, ang kanyang pag-aalinlangan ay tila naglaho na parang usok. Gagawin ko. Ang matapang na sabi ni Len, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Hahayaan ko silang tapakan ako kung iyon ang kailangan para mailigtas ang anak ko. Ngunit pagkatapos nito, Gabriel, titiyakin kong sila naman ang luluhod sa putikan. Isang maliit at mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya mula sa kanyang drawer ang isang maliit na electronic device na tila isang karaniwang flash drive. Ito ay isang spy recorder at tracker. Itago mo ito sa ilalim ng mesa ni Dante at kailangan mong mahanap ang pagkakataon na makuha ang token sa loob ng vault habang hindi sila nakatingin. Ako ang bahala sa legal na bahagi. Sa oras na makuha natin ang access, tumayo si Len, pinapahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mukha. Ang kanyang basang damit ay hindi na nagpaparamdam ng ginaw sa kanya. Sa halip, ito ay nagsilbing paalala ng bawat patak ng ulan na tiniis niya sa labas ng gate. Ang init ng kape sa kanyang tasa ay tuluyan ng nawala, ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay sapat na upang magliyab sa buong gabi. Inihatid siya ni Gabriel sa pintuan ng opisina. Bago lumabas si Len, sandali siyang lumingon sa lalaking muling nagbigay sa kanya ng sandata. Sa gitna ng dilim ng hallway, ang mga mata ni Gabriel ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng direksyon sa kanyang naliligaw na landas. Len, tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malambot sa unang pagkakataon. Huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa. Sa bawat sandali na mararamdaman mong bibigay ka na, isipin mo na nasa likuran mo lang ako, naghihintay na, saluhin ka. Tumango si Len, isang tahimik na pangako na hindi niya bibiguin ang tiwalang ibinigay nito. Lumabas siya patungo sa naghihintay na kotse ni Gabriel na maghahatid sa kanya pabalik sa impyerno. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, pinagmasdan ni Len ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Len na umiiyak sa putikan kanina. Ang babaeng ito ay may mga matang puno ng malamig na determinasyon. Isang inang handang makipagkasundo sa demonyo para lamang makuha ang katarungan. Ngunit habang papalapit siya sa malaking gate ng mansyon, isang tanong ang hindi maalis sa kanyang isipan. Kaya ba niyang itago ang puot na umaapaw sa kanyang puso sa oras na makita niya muli ang mukha ng asawang pumatay sa kanyang kaligayahan? O ang kanyang galit ang magiging mitya na susunog sa tanging plano na makapagliligtas sa kanyang anak? Ang gate ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahaba
at nakakangilong tunog ng bakal na tila isang babala. Pumasok si Len sa loob, handang isuot ang maskara ng pagkatalo, habang sa ilalim ng kanyang balat, ang bawat ugat ay sumisigaw para sa paghihiganti. Kaya mo bang yakapin ang demonyo para mailigtas ang anghel mo, Len? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Len habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mabigat na bakal na gate ng mansyon. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila nanunukso, masyadong maliwanag para sa dilim na namumuo sa kanyang puso. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Bawat hakbang patungo sa pintuan ng bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay isang pagtapak sa sarili niyang dignidad. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay na sakalin siya. Naabutan niya si Doña Carmen sa dining room, marangyang nag-aalmusal habang ang mga mata nito ay puno ng pangungutya nang makita ang kanyang anyo. Hindi na nakasuot ng basang damit si Len, ngunit ang bakas ng puyat at pagod sa kanyang muka ay hindi maitatago ng anumang ayos. Bumalik ka pa? Akala ko ba ay meron ka pang natitirang kahihiyan sa katawan? Ang bungad ng matanda. Ang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa sahig. Huminga ng malalim si Len. Pinipigilan ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan na huwag manginig sa galit. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Isang tradisyon na dati ay tanda ng paggalang, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang ganap na pagpapakumbaba. Ang balat ng matanda ay tila isang tuyong dahon, malamig at walang buhay. Patawad po, ma. Nagkamali ako ng mga nasabi kagabi. Nabigla lang po ako dahil sa kalagayan ni Maya. Ang mahinang sabi ni Len. Ang kanyang boses ay tila isang dula na dumaan sa libu-libong pagsasanay sa kanyang isip. Naisip ko po na tama kayo. Wala akong mapupuntahan kung wala ang pamilyang ito. Hayaan niyo po akong bumawi. Hayaan niyo po akong pagsilbihan kayo at si Dante habang narito pa siya. Isang mapait na nangisi ang lumitaw sa mga labi ni Doña Carmen. Mabuti at natauhan ka. Sige, maglinis ka na. At ihanda mo ang paboritong pagkain ni Dante. Dadating siya anumang oras para mag-empake. Lumipas ang ilang oras at ang tunog ng makina ng sasakyan ni Dante sa labi ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Pumasok si Dante sa loob. Mukhang pagod, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Isang kislap na alam ni Len na hindi para sa kanya. Agad siyang lumapit at kinuha ang bag nito. Pilit na ipinapakita ang isang maamong na ngiti, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa pagkamuhi. Babe, nandito ka na pala. Nagluto ako ng paborito mong almusal, ang wika ni Len. Habang kinukuha niya ang jacket ni Dante, isang pamilyar, ngunit banyagang amoy ang tumama sa kanyang pang-amoy. Hindi iyon ang pabangong ibinigay niya rito noong anibersaryo nila. Iyon ay amoy ng mabigat at matamis na bulaklak, isang pabango ng isang babaeng kayang nakawin, ang panggamot ng isang bata para sa sariling karangyaan. Nanatiling kalmado si Len habang inihahain ang pagkain. Sa bawat paghiwa niya ng karne sa kusina, ang talim ng kutsilyo ay tila isang extension ng kanyang nararamdaman. Bawat bagsak ng sandok sa kawali ay tila isang tambol ng paghihiganti. Pinanood niyang kumain si Dante, ang lalaking bukas, ay lilipad na patungo sa bagong buhay habang siya at si Maya ay iiwan sa gitna ng kawalan. Alis ako mamayang hapon para sa huling meeting, Len. Huwag mo na akong hintayin, ang sabi ni Dante nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Pagkatapos kumain, pumasok ang lalaki sa banyo para maligo. Ang tunog ng umaagos na tubig ay tila isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Mabilis na kumilos si Len. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang anino. Pumasok siya sa home office ni Dante, ang silid na naging saksi ng bawat lihim na plano ng asawa. Ang bawat sulok ng silid
ay amoy mamahaling tabako at lumang papel. Agad siyang tumungo sa malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng tubig na bumabagsak sa isang balde. Mabagal, ngunit nakakabaliw ang bawat sandali. Sinubukan niyang buksan ang pangunahing drawer ng mesa, ngunit gaya ng inaasahan, nakakandado ito. Ang bawat pagpihit niya sa hawakan ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng bakal na tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Naalala niya ang jacket ni Dante na isinabit niya sa pasilyo. Patakbo siyang lumabas, kinuha ang mga susi sa bulsa nito at bumalik sa opisina nang hindi humihinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan ng bawat susi. Ang pawis ay naglandas mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin. Sa ikatlong subok, naramdaman niya ang isang pamilyar na pag-ikot ng seradura. Nagtagumpay siya. Bumukas ang drawer, inilalantad ang mga papeles na naglalaman ng kataksilan ni Dante. Ngunit bago pa man niya mahanap ang maliit na vault sa loob ng drawer kung saan nakatago ang digital token, ang tunog ng pagtigil ng umaagos na tubig sa banyo ay tila isang malakas na kulog na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tapos na maligo si Dante. Mabilis na naghalongkat si Len. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim ng mga dokumento, ang silicone fingerprint pad na ibinigay ni Gabriel at ang recorder na dapat niyang itago. Maingat niyang idinikit ang recorder sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo sa lamig ng bakal. "Len, nasaan ka?" Ang tawag ni Dante mula sa pasilyo. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa sahig ay tila isang hudyat ng nalalapit na panganib. Ang bawat hakbang ay papalapit sa pintuan ng opisina. Hindi pa naisasara ni Len ang drawer. Hindi pa niya naibabalik ang mga susi sa tamang posisyon. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Iniwan siyang lulutang-lutang sa gitna ng takot at desperasyon. Ang doorknob ng opisina ay dahan-dahang pinihit mula sa labas, lumilikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng pagkuskos ng bakal. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isipan ni Len ay ang mukha ni Maya. Ang munting anghel na umaasa sa kanya. Hindi siya pwedeng mahuli, hindi sa ganitong paraan. Ngunit paano mo itatago ang isang krimen sa loob ng isang silid na wala namang ibang mapagtataguan kundi ang sarili mong anino? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, inilalantad ang anyo ni Dante na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa loob ng silid, kung saan ang kanyang asawa ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga lihim. Ang mahabang huni ng nagkiskisang bakal mula sa pintuan ng opisina ay tila isang babala ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang iglap, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Len ay nanigas, habang ang kanyang puso ay tila isang bilanggo na nagpupumilit wasakin ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ang mga susi ni Dante ay nararamdaman niyang dumidiin sa kanyang basang palad. Ang matigas at malamig na metal ay tila nag-iiwan ng marka ng kanyang kasalanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang anino ni Dante ay humaba sa sahig. Tila isang madilim na kamay na handa siyang sakalin. Ngunit sa huling segundo, bago pa man tuluyang makapasok ang asawa, nagawa ni Len na isara ang drawer nang walang nililikhang tunog at mabilis na kinuha ang isang basahan na isinampay niya sa kanyang balikat kanina. "Len, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Dante ay puno ng paghihinala. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang nakatitig sa pawisang mukha ng kanyang asawa. Pumilit ng isang mahinang ngiti si Len, bagamat ang kanyang tuhod ay nanginginig at tila anumang oras ay bibigay na. "Naglilinis lang ako, Dante. Alam kong ayaw mo ng alikabok dito bago ka umalis. At hinahanap ko rin yung paborito mong asul na kurbata.
Baka sakaling naiwan mo rito sa drawer. Lumapit si Dante. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pison na dumudurog sa natitirang tapang ni Len. Huminto ito sa harap ng mesa at tiningnan ang drawer na kanina lang ay binuksan ni Len. Naramdaman ni Len ang pagtulo ng isang butil ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang leeg. Wala rito ang kurbata ko. Lumabas ka na. Ang malamig na utos ni Dante. Ngunit bago pa man makahakbang si Len paalis, biglang tumunog ang cellphone ni Dante sa ibabaw ng mesa. Ang kislap ng screen ay nagpakita ng isang pangalang hindi kailanman malilimutan ni Len. Kiana. Isang imahe ng isang babaeng nakangiti. Suot ang isang mamahaling kwintas na alam ni Len na mas mahal pa sa 3 buwang gamot ni Maya. Agad na kinuha ni Dante ang telepono at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malamig at matigas, ito ay naging malambot at puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sariling pamilya. Babe, papunta na ako. Hinihintay ko lang na matapos ang ilang papeles dito. Ang malambing na sabi ni Dante sa telepono, tila ba wala si Len sa kanyang harapan. Huwag kang mag-alala, sapat ang perang nakuha ko. Sa Australia, wala na tayong iisiping mga pabigat. Isang araw na lang, malaya na tayo. Ang mga salitang pabigat ay tila maliliit na patalim na bumaon sa puso ni Len. Habang nakikinig sa masayang pag-uusap ng dalawa, naramdaman ni Len ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tawa ni Dante sa kabilang linya ay tila isang sampal sa mukha ng kanyang anak na kasalukuyang nakikipaglaban para sa bawat hininga. Ang banyo ng mansyon na ito, ang bawat mamahaling kagamitan, lahat ay tila amoy lason at pagtataksil. Hindi na nag-abalang tumingin si Dante kay Len nang lumabas ito ng silid habang patuloy na nakikipag-usap kay Kiana. Naiwan si Len na mag-isa sa gitna ng opisina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging martir ay tuluyan ng naging abo. Ang tanging natira ay ang isang inang handang maging halimaw para protektahan ang kanyang munting anghel. Mabilis siyang kumilos. Nilapitan niya ang vault sa ilalim ng mesa, ang maliit na itim na kahon na nagtatago ng kanyang katarungan. Alam niyang kailangan niya ang fingerprint ni Dante para mabuksan ito. Tiningnan niya ang wine glass na ginamit ni Dante kaninang umaga na nasa ibabaw ng mesa. Maingat niyang kinuha ang baso. Tila ito ay isang ginto na bawal mabasag. Sa ibabaw ng kristal, malinaw na nakikita ang bakas ng mga daliri ng asawa. Para kay Maya, ang bulong ni Len sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat kilos niya ay puno na ng direksyon. Ngunit bago pa man siya makahanap ng paraan upang gamitin ang bakas na yon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso sa labas ng pintuan ang narinig niya. Sinundan ito ng matinis na boses ni Doña Carmen. Len, anong ginagawa mo pa rito sa loob? Lumabas ka riyan at tulungan mo ang mga katulong sa paglilinis sa kusina. Huwag mong isiping porket nandito si Dante ay reyna ka na uli. Ang sigaw ng kanyang biyenan ay tila isang latay na nagpaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang itago ang wine glass. Kailangan niyang lumabas ng hindi nagdudulot ng hinala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakatanggap siya ng isang text message mula sa nurse ni Maya. Ma'am Len, nag-seizure po si Maya. Kailangan po nating simulan ng emergency meds, pero kailangan po ng deposito sa pharmacy ngayon din. 50,000 piso po ang kailangan. Ang text na yon ay tila isang hatol ng kamatayan. 50,000 piso. Isang halaga na para sa kanya ay langit at lupa. Ngunit para kay Dante ay barya lamang na itinatapon nito sa kanyang kabit. Naramdaman ni Len ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang hininga na nawawala kay Maya. Tumakbo si Len palabas ng opisina. Hindi na inalintana ang galit na mukha ni Doña Carmen na naghihintay sa pasilyo.
Lumapit siya kay Dante na kasalukuyang nagsusuot ng sapatos, handang umalis para makipagkita sa kanyang kabit. Dante, nagmakaawa ako sa'yo. Si Maya, nag-seizure siya. Kailangan ko ng 50,000 ngayon din para sa gamot niya. Maawa ka, Dante. Anak mo rin siya. Ang pagsusumamo ni Len, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Tiningnan lamang siya ni Dante ng may pagkayamot. Wala akong cash, Len. Sinabi ko na sa'yo, lahat ng pera ay nasa investment na. Huwag mo akong kulitin. May mahalaga akong lakad. Tumawa ng mapait si Doña Carmen mula sa likuran. 50,000? Para saan? Para sa batang wala namang pag-asang gumaling? Sayang lang ang pera riyan, Dante. Ibigay mo na lang yan sa mga taong may pakinabang. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang laso na dumadaloy sa hangin. Sa gitna ng kanyang pagluhod sa harap ng asawa, naramdaman ni Len ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na laso na suot ni Maya noong huling kaarawan nito. Isang kulay rosas na ribon na ngayon ay kupas na. Hinaplos niya ito sa loob ng kanyang bulsa at ang bawat hibla ng tela ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Sige, Dante, kung ayaw mong magbigay ayos lang, ang sabi ni Len, dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang anumang emosyon. Ngunit tandaan mo ito, bawat sentimo na ninakaw mo sa anak mo, bawat luhang idinulot mo sa amin, ay babalik sa iyo ng may kasamang interes. Tinitigan siya ni Dante ng may panunukso bago tuluyang lumabas ng mansyon habang si Doña Carmen ay patuloy na nananalita ng masasama. Ngunit sa loob ng bag ni Len, maingat na nakatago ang wine glass na may bakas ng fingerprint ni Dante. At sa kanyang isipan, ang plano ni Gabriel ay unti-unti nang nabubuo. Paano mo tatanggapin ang katotohanang ang buhay ng iyong anak ay nakasalalay sa isang basag na kristal at sa isang lalaking matagal mo nang kinalimutan? Ang ulan sa labas ay muling nagsimulang pumatak. Ang bawat patak sa bubong ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling pagkakataon ni Len. Ngunit sa gitna ng dilim, isang tanong ang nananatili. Sapat ba ang 50,000 pisong hiningi niya? O ang tunay na halaga ng kanyang kalayaan ay mas mahal pa sa buhay na pilit niyang isinasalba? Isang pirma mo lang, Len. Isang pirma kapalit ng buhay ng anak mo. Huwag mong sabihing mas mahalaga pa ang titulo ng mansyong ito kaysa sa huling hininga ni Maya. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Len. Sa ibabaw ng mesa, inilatag ng matanda ang isang manipis na piraso ng papel. Isang waiver na nagpapatunay na isinusuko ni Len ang lahat ng kanyang karapatan sa mansyon at sa anumang natitirang pag-aari sa ilalim ng pangalan nila ni Dante. Sa tabi nito ay isang tsekeng nagkakahalaga ng 50,000 piso. Ang halagang kailangan para sa gamot ni Maya ay nakapatong sa isang dokumentong kikitil sa huling depensa ng kanyang dignidad. Habang nakatitig si Len sa tsekeng iyon, naramdaman niya ang marahas na panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Doon, mahigpit niyang hinahawakan ang kupas na rosas na ribon ni Maya, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag bumagsak sa harap ng kanyang kaaway. Ang muling pag-atake ng seizure ni Maya ay tila isang malupit na orasan na bawat segundo ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang asawa ay umalis na para sa isang marangyang hapunan kasama ang kanyang kabit. Habang siya ay narito, nanlilimos sa biyenang ang puso ay kasing tigas ng bato. Bakit mo ito ginagawa, Ma? Alam niyo namang wala na akong ibang matitirhan kung mawawala pa ito sa akin. Ang mahinang tanong ni Len, ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Tumawa ng mahina si Doña Carmen, isang tunog na puno ng pagmamataas at kawalan ng awa. Dahil hindi ka kabilang sa pamilyang ito, Len, isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal sa iyo ni Dante. Ang mansyong ito ay para sa mga taong may class, hindi para sa isang babaeng gaya mo
na ang tanging dala ay malas. Pumirma ka na. Habang hindi ko pa binabawi ang alok ko, baka sa susunod na minuto, wala nang gamot na aabot sa anak mo. Naramdaman ni Len ang pagtulo ng isang mainit na luha na sinundan ng isa pa hanggang sa ang dokumento sa kanyang harap ay maging malabo sa kanyang paningin. Ang bawat titik sa papel ay tila maliliit na insekto na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang pagpirma rito ay nangangahulugan ng ganap na pagkawala ng kanyang tahanan, ngunit ang hindi pagpirma ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang puso. Si Maya, dahan-dahan niyang hinawakan ng panulat, tila bawat galaw ay may kapalit na bahagi ng kanyang sarili. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa papel, sumikip ang kanyang dibdib sa sakit na pilit niyang nilulunok. Bawat hagod ng tinta ay isang sakripisyong tanging puso ng isang ina ang kayang tiisin. At nang matapos siya, isang luha ang tahimik na pumatak sa tabi ng kanyang lagda. Isang bakas ng pagdurusang hindi kailanman mabubura ng panahon. Agad na hinablot ni Doña Carmen ang papel nang matapos si Len. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa katuwaan. Mabuti. Ngayon, kunin mo na ang tsekeng iyan at umalis ka na sa paningin ko. May mga bisita ako mamaya at ayaw kong makakita ng isang pulubi sa loob ng bahay ko. Hindi na sumagot si Len. Hinablot niya ang tseke at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Sa kanyang pagmamadali, muntik na siyang madapa sa hagdan. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang maputlang mukha ni Maya. Habang tumatakbo siya patungo sa gate, maingat niyang siniguro na ang wine glass na may fingerprint ni Dante ay ligtas pa rin sa loob ng kanyang bag na nakabalot sa isang malambot na tela. Ito ang kanyang huling alas, ang tanging sandata na natitira sa kanya. Pagdating niya sa ospital, ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila isang karera laban sa tadhana. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Inabot niya ang tseke sa pharmacy. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa tindi ng pagod at kaba. Nang sa wakas ay makuha niya ang gamot, tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang puso. Tumuloy siya sa silid ni Maya. Ang munting bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang hininga ay mababaw, ngunit matatag na. Naupo si Len sa tabi ng kama. Hinahaplos ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Isinuko niya ang kanyang tahanan, ang kanyang huling ari-arian, para lamang sa isang gabi ng kaligtasan para kay Maya. Lalaban tayo, Maya. Pangako ng mama, hindi tayo mananatiling ganito. Ang bulong ni Len sa gitna ng dilim. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan si Gabriel. Kailangan niyang ipaalam na nakuha na niya ang fingerprint. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, dahan-dahang binuksan ni Len ang kanyang bag upang tignan ang wine glass. Nais niyang siguraduhin na buo pa rin ito bago niya ito ibigay sa abogado. Naramdaman ni Len ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Hinalungkat niya ang bawat sulok ng kanyang bag. Inilabas niya ang mga lumang resibo, ang pitaka, ang panyo, at ang mga gamot ni Maya. Ngunit ang wine glass na maingat niyang ibinalot kanina ay wala na. Ang telang pinagbalutan nito ay naroon, ngunit ang loob nito ay walang laman. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Naalala niya ang kanyang pagtakbo sa mansyon, ang pagkakatulak sa kanya ni Doña Carmen, at ang pagmamadali niya sa ospital. Saan ito nahulog? O may kumuha ba nito nang hindi niya namalayan? Kung mawawala ang fingerprint na yon, mawawala ang tanging paraan upang ma-freeze ang account ni Dante. Mawawala ang pagkakataon niyang makuha ang katarungan at ang perang panggamot sa mga susunod pang operasyon ni Maya. Isinuko na niya ang mansyon, wala na siyang bahay na babalikan, at ngayon, ang tanging alas niya ay tila naglaho na parang bula. Mabilis na lumabas si Len sa silid.
Muling tinatahak ang hallway na kanyang dinaanan kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, naghahanap ng anumang kislap ng kristal. Ngunit tanging ang malamig at malinis na tile ng ospital ang sumasagot sa kanyang desperasyon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang nakakangilong tunog ng pagkatalo. Paano kung mahanap iyon ng mga tauhan ni Dante? Paano kung nalaman na nila ang kanyang plano? Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasagot ang telepono. "Hello?" Ang mahinang sagot ni Len. "Len? Si Gabriel ito. May nakita akong basag na salamin sa loob ng kotse ko matapos kitang ihatid kanina. May kailangan ka bang ipaliwanag?" Ang boses ng abogado ay puno ng pagtataka at seryosong tono. Ang tunog ng boses ni Gabriel ay tila isang kidlat na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang isipan. Basag na salamin? Ibig bang sabihin ay nabasag ang wine glass sa loob ng sasakyan? Ngunit kung basag na ito, maaari pa rin bang makuha ang fingerprint? O ang lahat ng sakripisyo niya sa pagpirma sa waiver kanina ay nauwi lamang sa wala? Ang orasan sa pader ng ospital ay tila tumitigil sa bawat segundo ng katahimikan ni Len. Ang ulan sa labas ay muling lumakas. Ang bawat patak sa bintana ay tila mga kuko na kumakamot sa kanyang konsensya. Sapat ba ang mga piraso ng basag na kristal upang itayo muli ang nawasak niyang buhay? O ang mga pirasong ito ang tuluyang susugat sa kanyang huling pag-asa? Hindi mahalaga kung basag ang kristal, Len. Ang mahalaga ay ang mga marka na naiwan dito. Meron tayong 3 oras para buhayin ang katarungan bago lumipad ang asawa mo. Ang boses ni Gabriel sa telepono ay tila isang malakas na agos ng kuryente na nagpabangon sa nangihinang espiritu ni Len. Sa gitna ng madilim na hallway ng ospital, naramdaman ni Len ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat piraso ng basag na wine glass sa loob ng sasakyan ni Gabriel ay tila naging mga hiyas ng pag-asa na muling magdurugtong sa kanyang plano. Mabilis na nagkita sina Len at Gabriel sa isang tagong paradahan malapit sa ospital. Sa loob ng sasakyan, ipinakita ni Gabriel ang isang maliit na kit gamit ang isang espesyal na pulbos at isang silicone pad. Maingat nilang kinuha ang bakas ng daliri ni Dante mula sa pinakamalaking piraso ng basag na salamin. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng presisyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye, habang ang pawis ay naglalayandat sa kanyang noo. Sa loob ng 2 oras, hawak na ni Len ang isang maliit at malambot na silicone pad, ang susi na magbubukas sa vault ni Dante. "Kailangan mong bumalik sa mansyon ngayon din, Len," ang seryosong bilin ni Gabriel habang iniabot ang pad. "Hating gabi na. Ito ang tanging oras na mahimbing ang tulog nila. Kunin mo ang USB token at palitan mo ng sirang drive na ito. Pagkatapos, huwag kang lalabas ng gate. Iabot mo ang token sa tauhan ko na maghihintay sa gilid ng bakod. Sila ang magdadala nito sa akin para ma-freeze ang account bago mag-umaga." Tumango si Len. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tindi ng determinasyon. Ang banro ng ospital at ang sakit ni Maya ay naging gasolina para sa kanyang tapang. Bumalik siya sa mansyon, bit-bit ang isang pusong handang sumabog sa kaba. Ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay tila isang nakakangilong babala na bumaon sa katahimikan ng gabi. Tahimik siyang pumasok sa loob. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malambot na carpet ay tila walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, bawat hakbang ay tila isang malakas na tambol. Ang mansyon ay balot ng kadiliman. Tanging ang mahinang liwanag mula sa mga garden lights ang nagbibigay ng anyo sa mga mamahaling gamit na tila mga bantay na nakamasid sa kanya. Narating niya ang pintuan ng home office ni Dante. Ang hawakan ng pinto ay malamig na parang yelo.
Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, ang mahinang tunog ng pag-atras ng trangka ay tila isang malakas na putok sa gitna ng gabi. Pumasok siya at agad na tumungo sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang maliit na vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang idinidikit ang silicone pad sa scanner ng vault. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Biglang umilaw ng berde ang scanner at ang mahinang tunog ng pagbukas ng electronic lock ay tila isang anghel na bumulong sa kanyang pandinig. Nabuksan ang vault. Doon, sa gitna ng mga dokumento ng pagtataksil, ay ang asul na USB digital token, ang hininga ni Maya at ang kalayaan ni Len. Mabilis niyang kinuha ang token at ipinalit ang sirang drive na kamukhang kamukha nito. Isinara niya ang vault at maingat na tumayo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubos na. Mabilis siyang lumabas ng opisina at tumungo sa may bakod ng hardin. Doon, sa pagitan ng mga riles ng bakal, ay may isang kamay na kumuha ng token mula sa kanya. Walang salita. Tanging ang mahinang tunog ng pag-arangkada ng isang motor sa labas ang nagpahiwatig na ang katarungan ay kasalukuyan nang inihahatid kay Gabriel. Nakahinga ng maluwag si Len. Naramdaman niya ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader ng mansyon habang pinagmamasdan ang madilim na langit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang mayroon siyang laban. Ang bawat sakripisyo, ang pagpirma sa waiver, ang pagluhod sa putikan, lahat ng iyon ay magkakaroon na ng saysay. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa na sa wakas ay matatapos na ang impyernong ito. Ngunit pagdating niya sa kanto ng pasilyo, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay biglang nanigas. Ang ilaw sa kisame ay biglang bumukas, naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng pasilyo, ilang metro lamang ang layo mula sa kanya, ay nakatayo ang isang anyo na tila isang bangkay na bumangon mula sa hukay. Si Doña Carmen iyon. Nakasuot ito ng isang mahabang satin na nightgown, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang anyo ay tila isang madilim na anino na nagahari sa gitna ng karangyaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang matalim na kawad na anumang oras ay handang pumutol sa leeg ni Len. Anong ginagawa mo rito sa labas ng opisina ni Dante sa ganitong oras? Len? Ang tanong ng matanda. Ang boses nito ay tila isang kalansing ng mga tuyong buto. Naramdaman ni Len ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang mabigat na bigat sa kanyang dibdib. Wala na siyang hawak na anumang ebidensya, ngunit ang kanyang presensya sa tapat ng opisina ay sapat na upang gisingin ang hinala ng isang ahas na tulad ni Doña Carmen. Ma'am, nauhaw lang po ako. Papunta po sana ako sa kusina. Ang pilit na sagot ni Len, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig at tila hindi kapani-paniwala. Humakbang papalapit si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila bawat segundo ng isang orasan na nagbibilang ng panganib. Huminto siya sa tapat ni Len. Sapat na malapit upang maamoy ni Len ang mapaklang amoy ng gamot at lumang pabango mula sa matanda. Tiningnan niya si Len mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner na naghahanap ng anumang pagkakamali. Nauhaw o naghahanap ng paraan para muling magnakaw? Ang banta ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakangilong bulong. Huwag mong isiping nakakalimutan ko ang mga tingin mo kanina. Alam kong may pinaplano ka, Len, at tandaan mo ito. Sa mansyong ito, walang anino ang hindi ko nakikita. Inabot ni Doña Carmen ang mukha ni Len. Ang kanyang mga daliri ay tila mga malamig na kuko
na dahan-dahang humahaplos sa pisngi ng kanyang minugang babae. Ang bawat haplos ay tila isang babala na ang kanyang bawat galaw ay binabantayan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng kwarto ni Dante sa dulo ng pasilyo ay narinig nila. Ang bawat segundo ay tila naging isang bitag. Kung lalabas si Dante at makikita silang dalawa, kung titingnan nito ang vault at mapapansing na galaw ito, ang lahat ng pinaghirapan ni Len at Gabriel ay maglalaho na parang usok. Paano mo matatakasan ang titig ng isang halimaw habang ang isa pang demonyo ay dahan-dahang nagigising sa kabilang silid? Anong ginagawa mo rito sa labas ng opisina ni Dante sa ganitong oras, Len? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ang kislap ng kanyang mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier ay tila sa isang ahas na naghihintay ng maling galaw ng kanyang biktima. Naramdaman ni Len ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang sentido. Bawat isa ay tila nagtatraidor sa kanyang pagpapanggap. Ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa, ang pagnanakaw ng sarili niyang katarungan, ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Mabilis na nag-isip si Len. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa basahang nakasampay sa kanyang balikat. Ang tanging sandata niya sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit ang kanyang muka ay kailangang manatiling parang isang lawa sa gitna ng kawalan ng hangin. Payapa ngunit malalim. Naglilinis lang po, ma. Ang mahinang tugon ni Len. Ang kanyang boses ay tila isang maamong bulong. Hindi po ako makatulog dahil iniisip ko ang pag-alis ni Dante bukas. Naisip ko po na baka mas masiyahan siya kung makikita niyang maayos at makintab ang bawat sulok ng opisina niya bago siya lumipad. Alam niyo naman po, ayaw niya ng kahit katiting na dumi sa kanyang mga gamit. Hindi agad sumagot ang matanda. Humakbang ito papalapit. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa mamahaling tile ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng panganib. Sinuri ni Doña Carmen ang bawat galaw ni Len, ang bawat kurap ng kanyang mga mata. Inabot ng matanda ang pinto ng opisina at sinubukang pikutin ang doorknob. Naramdaman ni Len ang pagtigil ng mundo. Kung nakalimutan niyang ilak ang pinto, tapos na ang lahat. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. Isang tahimik na panalangin ang binigkas ni Len sa kanyang isipan. Mabuti kung ganoon. Ang sabi ni Doña Carmen, ang kanyang labi ay kumurbada sa isang mapait at mapangalipustang na ngiti. Dahil nag-umpisa ka na rin lang, huwag mo nang tigilan. Gusto ko, bago sumikat ang araw, ang buong pasilyong ito at ang sahig ng opisina ay makintab na parang salamin. Gamitin mo ang floor wax na nasa bodega. Huwag kang gagamit ng makina. Gamitin mo ang iyong mga kamay. Ipakita mo sa amin ang galing mo sa pagiging katulong dahil iyan lang naman ang tanging silbi mo rito. Sa loob ng sumunod na 4 na oras, ang mansyon ay binalot ng isang kakaiba at malupit na ritual. Nakaluhod si Len sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila unti-unting nadudurog sa bawat pagkuskos. Ang amoy ng floor wax ay tila isang lason na humahalo sa kanyang bawat hininga. Ang kiskis ng basahan sa makinis na tile ay lumikha ng isang mahina at paulit-ulit na tunog sa katahimikan ng gabi. Tila isang awit ng pagdurusa na tanging siya lang ang nakakaunawa. Pinanood siya ni Doña Carmen mula sa isang upuan sa dulo ng pasilyo, umiinom ng mainit na tsaa habang nanlalait sa bawat galaw ni Len. Tinanggap ni Len ang lahat ng may nakakangilong katahimikan. Bawat pang-iinsulto ay tila naging bakal na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Hindi niya iniisip ang sakit ng kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang digital token na kasalukuyan ng nasa kamay ni Gabriel. Ang bawat pahid niya ng wax ay tila paglilinis sa duming iniwan ng kataksilan ni Dante. Nang sumikat ang araw, ang buong pasilyo ay kumikislap na sa ilalim ng liwanag
ng bukang liwayway. Lumabas si Dante mula sa kanyang kwarto, maayos ang bihis at handa na para sa kanyang business trip na sa katotohanan ay isang pagtakas. Tumingin siya kay Len na kasalukuyang nagpupunas ng huling bahagi ng sahig. Ang mukha nito ay puno ng pagod at alikabok. "Alis na ako, Len," ang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing. Lumapit siya at hinalikan si Len sa pisngi. Isang halik na tila pagdikit ng isang linta sa balat ng isang biktima. "Magpakatatag ka rito. Babalik ako agad kapag naayos ko na ang lahat ng kailangan natin para kay Maya. Huwag mong kakalimutang uminom ng gamot ang bata." Nagawa ni Len na tumitig sa mga mata ng asawa at ngumiti. Isang ngiti na puno ng lihim. "Ingat ka sa biyahe, Dante. Tinitiyak ko sa'yo, hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa amin." Umalis ang sasakyan ni Dante, kasama si Doña Carmen na maghahatid lamang dito sa airport. Pagkasara ng malaking gate, ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malayang hininga para kay Len. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang mga tuhod na nanginginig sa pagod at tinitigan ang daan na dinaanan ng sasakyan. Ang kanyang anyo ay hindi na anyo ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa katarungan. Mabilis siyang pumasok sa loob at kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang social media account ni Kiana, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nakita niya ang isang bagong post, isang litrato ng 2 baso ng champagne sa loob ng isang VIP lounge na may caption na "Ready for our new life in Sydney. Goodbye, Philippines." Ngunit sa gilid ng litrato, napansin ni Len ang isang refleksyon sa salamin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, nakaupo sa likuran nila at tila may binabantayan. Bago pa man niya masuri ang litratong yon, tumunog ang kanyang telepono. Si Gabriel. "Len, nakuha na namin ang access sa token. Kasalukuyan na naming tinatrace ang lahat ng transfer records ni Dante sa loob ng huling 3 buwan." Ang boses ni Gabriel ay mabilis at puno ng tensyon. Ngunit may malaking problema. Upang ganap na ma-freeze ang primary trust fund ni Maya at maibalik ang pondo sa ospital, kailangan ng iyong physical presence sa Makati branch ng bangko. Kailangan nilang kumpirmahin ang iyong boses at biometrics bilang co-owner ng original account bago mag-take off ang eroplano ni Dante. Mayroon ka na lamang 1 oras at 15 minuto? Len, kung hindi ka makakarating, makakaalis si Dante bitbit ang autorisasyon na ilipat ang lahat ng pondo sa Australia. Haman nakatikan mo. Naramdaman ni Len ang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang buong katawan. 1 oras? Ang traffic sa Maynila sa oras na ito ay tila isang sumpa. "Papunta na ako, Gabriel," ang matapang na sagot ni Len. "Hindi ko hahayaang lumipad ang eroplanong iyon nang bitbit ang buhay ng anak ko." Patakbo siyang lumabas ng mansyon, hindi na inalintana ang dumi sa kanyang damit. Habang naghihintay ng taxi sa labas ng gate, tila bawat segundo ay naging isang kaaway. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Sapat ba ang tapang niya upang talunin niyang oras o ang huling alas na nakuha niya ay mauuwi lamang sa isang bigong pagsusumamo? Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila isang segundo ng buhay ni Maya na unti-unting nawawala. Nakaupo si Len sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Habang pinagmamasdan ang tila walang katapusang pila ng mga sasakyan sa EDSA. Ang Makati ay tila isang labirinto ng mga bakal na hindi gumagalaw. Isang higanting bilangguan na pumipigil sa kanya na maabot ang huling pag-asa ng kanyang anak. Sa tabi niya, si Gabriel ay matikas na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa bawat maliit na puwang sa pagitan ng mga sasakyan. Ramdam ni Len ang tensyon sa loob ng sasakyan. Isang katahimikang punong-puno ng mga hindi binibigkas na panalangin at ang amoy ng mamasamasang kalsada.
Ang bawat pag-ugong ng makina ay tila isang paalala na ang eroplano ni Dante ay nakahanda na para sa take-off. Gabriel, hindi tayo aabot. Ang mahinang bulong ni Len. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang traffic, ang ulan, tila pati ang mundo ay kampi sa kanila. Naramdaman ni Len ang isang mainit at matatag na haplos sa kanyang nanginginig na kamay. Inabot ni Gabriel ang kanyang palad at marahan itong piniga. Hindi ito isang mapagsamantalang hawak, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon na matagal nang hindi naramdaman ni Len mula sa sinumang lalaki. Sa gitna ng nagngangalit na unos sa labas, ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang santuaryo. Tingnan mo ako, Len. Ang baritonong boses ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagwawalang dagat. Huminga ka. Hindi tayo pinalaki ng pagkakataon para lang mabigo sa huling sandali. Kung kailangang sagasaan ko ang bawat harang sa kalsadang ito para lang makarating ka sa bangko, gagawin ko. Nandito ako, Len. Hinding-hindi kita pababayaan. Ang titig ni Gabriel ay puno ng paninindigan, isang uri ng katapangan na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na isipan ni Len. Pinilit ni Len na tumango. Pilit na nilulunok ang pait ng kanyang desperasyon. Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay lumampas na sa pagiging kliyente at abogado. Sila ay naging dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang layunin. Ang itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Samantala, sa loob ng malamig at marangyang VIP lounge ng airport, ang mundo ay tila isang malaking palaruan para kay Dante. Nakaupo siya sa isang malambot na selyang katad. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa tabi niya, si Kiana ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa salamin. Suot ang isang bagong diamante na alam ni Len na binili gamit ang pondo para sa puso ni Maya. Babe, malapit na nating iwan ang lahat ng drama sa Pilipinas. Ang nakangising sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Sa oras na lumapag tayo sa Sydney, ang unang gagawin ko ay i-transfer ang lahat ng nasa trust fund papunta sa account natin doon. Isang click lang. Malaya na tayo sa pabigat kong asawa at sa anak nating walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ko. Humalakak si Kiana. Isang tunog na kasing talim ng mga kuko ng isang ahas. Excited na ako, babe. Ang tagal nating naghintay para rito. Isang oras na lang, nasa langit na tayo habang sila ay nabulok sa putikan. Hindi nila alam, sa ibaba ng kalsada ng Makati, ang tadhana ay nagsisimula ng bumawi. Sa pamamagitan ng isang matapang na maniobra, nagawa ni Gabriel na ipasok ang sasakyan sa isang maliit na eskinita. Iniiwasan ang pangunahing daloy ng traffic. Ang tunog ng mga gulong sa basang semento ay tila isang awit ng paghihiganti. Eksaktong 15 minuto bago ang pagsasara ng bangko, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang matayog na gusali. Hindi na nag-aksaya ng oras si Len. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bangko. Ang kanyang mga damit ay bahagyang basa ng ulan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sinalubong sila ng bank manager, isang lalaking may salamin na tila kanina pa sila hinihintay. Pumasok sila sa isang pribadong silid. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat segundo na lumilipas sa airport. Ma'am Len, kailangan po nating simulan ang biometric authentication ngayon din. Ang sabi ng manager habang inilalapag ang isang tablet sa harap niya. Ang digital token na ibinigay ni Attorney Gabriel ay pumasok na sa system, pero kailangan po ng physical confirmation nyo para i-override ang access ni Mr. Dante. Inilagay ni Len ang kanyang hintuturo sa scanner. Ang malamig na liwanag ng laser ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang balat. Tila sinusuri ang bawat sakripisyong pinagdaanan niya. Isang loading bar ang lumitaw sa screen. Ang bawat porsyento ng pag-usad nito ay tila isang hininga na ibinibigay niya kay Maya.
80 at sa wakas, isang kulay berdeng checkmark ang lumitaw. Transfer of authority. Successful. Ang anunsyo ng manager. Naramdaman ni Len ang biglang pagdaloy ng isang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya na ngayon ang humahawak sa leeg ng tadhana ni Dante. Ngunit habang ginagawa ng manager ang huling proseso, napansin ni Len na panay ang sulyap nito sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa. May kakaibang kaba sa mga mata ng manager. Isang uri ng pagkabalisa na tila may itinatago siyang hindi maganda. Sa airport, tumunog ang anunsyo para sa final boarding ng flight patungong Australia. Nakatayo na si Dante. Hawak ang kanyang laptop bag. Handa nang humakbang patungo sa eroplano. Bago siya pumasok sa tunnel, muli niyang binuksan ang kanyang laptop para sa isang huling kumpirmasyon ng bank account. Nais niyang makita ang 5 milyong piso bago siya tuluyang mawala sa radar ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Ang screen na dati ay nagpapakita ng 7-digit na halaga ay ngayon ay nagpapakita na lamang ng isang malaki at nakakainsultong numero. 0? Ang nauutal na bulong ni Dante. Ang kanyang laptop ay dahan-dahang nalgaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera ko? Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay tila biglang naging isang mabigat na presyon na sumasakal sa kanya. Sa kabilang dako, sa loob ng bangko ang manager ay dahan-dahang tumingin kay Len at Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Attorney ma'am, mayroon pong gustong kumausap sa inyo sa kabilang linya. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban na ito. Sino ang nasa kabilang linya? At bakit tila ang tagumpay na hawak ni Len ay biglang naging kasing rupok ng isang basag na salamin? Ang huling anunsyo para sa flight ay narinig ni Dante, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako na sa sahig ng airport, habang ang anino ng isang hindi inaasahang kaaway ay dahan-dahang lumilitaw sa background. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng pribadong silid ng bangko ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa hangin. Inabot ng bank manager ang telepono kay Len. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa screen, makikita ang isang international call na nagmumula sa airport. Alam ni Len kung sino ang nasa kabilang linya. Nararamdaman niya ang init ng titig ni Gabriel sa kanyang tabi. Isang tahimik na paalala na ang katarungan ay nasa kanya ng panig. Dahan-dahang itinapat ni Len ang telepono sa kanyang tainga. Ang unang narinig niya ay hindi isang boses, kundi ang mabilis at garihalgal na paghinga ng isang lalaking malapit nang mawala sa sariling kaisipan. Len! Hayop ka! Nasaan ang pera? Ang boses ni Dante ay sumabog sa kabilang linya. Punong-puno ng galit at desperasyon. Wala na ang malambing at mapanlinlang na tono na ginagamit nito noon. Ang tanging natira ay ang hubad na kasamaan ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ibalik mo ang pera sa account ko ngayon din. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mga labi ni Len. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila ang bawat luhang ibinuhos niya sa putikan ay unti-unting natutuyo sa ilalim ng apoy ng kanyang bagong pagkatao. Dante, ang simula ni Len. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at kasing lamig ng yelo. Ang perang sinasabi mo ay pera ni Maya. Ang perang ninakaw mo mula sa kanyang kinabukasan para lamang sa pansarili mong luho. Ngayon, ang bawat sentimo niyon ay ligtas na sa mga kamay na tunay na nagmamahal sa kanya. Bon voyage, Dante. Sana ay masiyahan ka sa iyong biyahe bitbit ang wala. Papatayin kita, Len. Pagbalik ko riyan, titiyakin kong magsisisi ka. Ang sigaw ni Dante. Kasunod ang tunog ng isang bagay na malakas na ibinalasuba sa sahig ng airport. Hindi ka na makakabalik para gawin iyon, Dante.
Ang huling hirit ni Len bago niya pinatay ang tawag nang walang pag-aalinlangan. Ibinigay niya ang telepono sa manager at huminga ng malalim. Ang bawat molekula ng hangin sa loob ng bangko ay tila naging mas matamis. Samantala, sa loob ng VIP lounge ng airport, ang eksena ay tila isang nagwawalang bagyo sa gitna ng karangyaan. Nakatayo si Dante sa gitna ng silid, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy, at ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na dahil sa kanyang pagwawala. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula nang lumayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Si Kiana, na kanina lang ay nakasandal sa balikat ni Dante, ay nakatayo na ngayon sa malayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na lambing, ay ngayon ay puno na ng pandidiri. Ang bawat gamit na binili ni Dante para sa kanya, ang designer bag, ang alahas, ang mga pangarap sa Australia, ay tila biglang nawalan ng halaga sa kanyang paningin. Babe, anong nangyayari? Nasaan na ang transfer confirmation? Ang tanong ni Kiana, ang kanyang boses, ay matalas at walang kahit katiting na awa. Wala. Na-freeze ang account. Niloko ako ng asawa ko. Ang sigaw ni Dante habang hinahablot ang kanyang buhok. Tiningnan siya ni Kiana mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang pagkatao. So wala ka ng pera? Ibig bang sabihin ay wala na tayong panggastos sa Sydney? Dante, hindi ako sasama sa isang lalaking pulubi. Humanap ka ng ibang mauuto mo. Bago pa man makasagot si Dante, tinalikuran na siya ni Kiana. Ang tunog ng pagtama ng mga takong ng sapatos ng babae sa makintab na sahig ng airport ay tila bawat hakbang ng katarungan na lumalayo kay Dante. Sinubukan siyang habulin ni Dante, ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto ng lounge, dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng airport security ang humarang sa kanya. Mr. Dante? Ang tanong ng isa sa mga opisyal, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mayroon po kaming whole departure order na inilabas laban sa inyo mula sa korte. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon tungkol sa kasong fraud at estafa. Naramdaman ni Dante ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang paligid ay tila nagsimulang umikot. Ang mga tao sa airport, ang mga ilaw, ang tunog ng mga anunsyo ng flight, lahat ay tila naging isang malabo at nakakangilong ingay. Dahan-dahan siyang pinalibutan ng mga gwardiya. Ang kanilang mga kamay ay matatag na humawak sa kanyang mga braso. Sa harap ng maraming tao, ang hari-harian na dating nagpapatakbo ng buhay ni Len at Maya ay ngayon ay kinakaladkad na parang isang karaniwang kriminal. Sa loob ng bangko, nakatayo si Len at Gabriel. Pinagmamasdan ang huling dokumentong pinirmahan ng manager. Ang 5 milyong piso ay nailipat na sa isang secure trust fund na direktang konektado sa billing department ng ospital ni Maya. Ang bawat sentimo ay protektado na ng batas at ng matatag na paninindigan ni Gabriel. Humarap si Gabriel kay Len. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tapos na ang unang bahagi, Len. Nakuha na natin ang para sa anak mo. Mula ngayon, wala nang makakaapak sa inyo. Ngumiti si Len, isang ngiti na may halong pagod at kaluwagan. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahan itong piniga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na ang hinaharap ay hindi na magiging kasing dilim ng kahapon. Naramdaman ni Len ang isang matinding pagnanais na umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay nararamdaman na niyang muli ang kanyang sariling dignidad. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng tagumpay, ang katahimikan ng silid ay muling bumasag. Ang telepono ni Len ay biglang nag-vibrate sa loob ng kanyang bag. Sa screen, lumitaw ang pangalan ng nurse ni Maya sa ospital. Naramdaman ni Len ang biglang paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas. Mabilis niyang sinagot ang tawag, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Hello?
Anong nangyayari kay Maya? Ang tanong ni Len. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang nagwawalang hayop. Ma'am Len, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang boses ng nurse ay mabilis at puno ng takot. Sinusubukan po naming i-stabilize ang bata. Pero bumagsak po ang kanyang blood pressure. Kailangan na po siyang ipasok sa operating room sa lalong madaling panahon. Ang mundo ni Len ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang katarungang kapapanalo pa lamang niya ay tila biglang nawalan ng kulay sa harap ng panibagong banta sa buhay ng kanyang anak. Tiningnan niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gabriel, si Maya. Ang tanging nasabi ni Len bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa balikat ng abogado. Ang bawat segundo ay tila naging isang kaaway muli. Ang pera ay naroon na, ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang pinakamahalagang laban ay kasalukuyan pa lamang magsisimula sa loob ng isang malamig at sterile na operating room. Magagawa ba ni Len na iligtas ang kanyang anak sa gitna ng huling pagsubok ng tadhana? O ang tagumpay niya laban kay Dante ay magiging isang mapait na paalaala lamang ng lahat ng kanyang isinakripisyo? Mabilis silang tumakbo palabas ng bangko patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng puso ni Maya na unti-unting nanghihina. Ang ulan sa labas ay tila muling bumuhos ng mas malakas, tila isang babala na ang gabi ay hindi pa tapos. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa hallway ng ospital ay tila isang malupit na paalala kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Bawat hakbang ni Len patungo sa silid ng Pediatric Intensive Care Unit ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat yabag ay may kasamang hapdi, bawat hininga ay may kasamang kaba. Sa kanyang likuran, ang mga hakbang ni Gabriel ay nananatiling matatag. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na hindi siya iniiwan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Nang marating nila ang tapat ng operating room, ang pulang ilaw na may nakasulat na "Surgery in Progress" ay tila isang naglalagablab na mata na nakatingin sa kaluluwa ni Len. Doon, sa gitna ng puting pasilyo, tuluyan nang bumigay ang mga tuhod ni Len. Ang bawat lakas na kanyang ipinon mula nang malaman niya ang kataksilan ni Dante, ang bawat determinasyon na kanyang binuo sa loob ng bangko ay biglang naglaho na parang usok. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa isang pag-iyak na walang boses. Ito ang uri ng sakit na hindi kayang ilabas ng hiyaw. Ito ang sakit na bumabara sa lalamunan at pumipiga sa puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang garihalgal na pagsusumamo sa langit. Naramdaman ni Len ang isang mainit na braso na pumalibot sa kanyang nanginginig na mga balikat. Hindi na kailangan ni Gabriel ng mga salita. Dahan-dahan niyang inihilig ang ulo ni Len sa kanyang matikas na balikat. Hinahayaan ang babaeng dumanas ng impyerno na makahanap ng kahit kaunting santuwaryo sa kanyang pilingo. Ang bango ng kanyang suit, amoy ng kape at katatagan, ay tila isang gamot na pansamantalang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Len. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga pangakong hindi kailangang bigkasin. Piniga ni Gabriel ang braso ni Len, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, "Umiyak ka lang. Ako ang sasalo sa lahat ng bigat." Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na binasag ng isang nakakangilong tunog ng mabilis na paglalakad sa hallway. Ang bawat damba ng mga takong sa sahig ay tila bawat pintig ng galit na papalapit. Ikaw na babaeng walang utang na loob." Ang matinis at puno ng lason na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila isang latay na tumama sa katahimikan ng ospital. Mabilis na tumayo si Len, pinapahid ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay.
Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pighati, ay mabilis na napalitan ng isang malamig na apoy nang makita ang kanyang biyenan. Nakarating si Doña Carmen sa harap nila. Ang kanyang muka ay kasing pula ng kanyang lipstick. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi man lamang siya tumingin sa pinto ng operating room kung nasaan ang kanyang sariling apo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang balitang natanggap niya mula sa airport. Anong ginawa mo sa anak ko, Len? Ipinakulong mo si Dante. Pinahiya mo ang pamilya namin sa harap ng maraming tao. Ang sigaw ni Doña Carmen habang itinuturo si Len sa muka. Akala mo ba ay mananalo ka? Sa oras na makalabas si Dante, titiyakin kong mabubulok ka sa kalsada kasama ang sakitin mong anak. Humakbang si Gabriel sa harap ni Len. Ang kanyang anyo ay tila isang matayog na pader na humaharang sa lason ng matanda. Doña Carmen, nasa ospital tayo. Kung wala kayong balak na ipagdasal ang apo niyo, mas mabuting umalis na lang kayo rito bago ko tawagin ang mga security. Tumawa ng mapait ang matanda, isang tunog na kasing talim ng mga basag na kristal. Security? Ako ang may-ari ng mansyong tinitirhan nyo. Ako ang may kapangyarihan dito. At ikaw, Len, huwag mong isiping makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa amin. Dahan-dahang lumabas si Len mula sa likuran ni Gabriel. Ang kanyang anyo ay hindi na anyo ng isang martir na laging nakayuko. Ang bawat salita ng matanda ay tila naging mga hakbang na nagdala sa kanya sa rurok ng kanyang katapangan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault ni Dante, ang mga papeles na nagpapatunay sa mga lihim na utang at pagsangla ni Doña Carmen. Ma, tumigil na kayo. Ang boses ni Len ay kalmado, ngunit may bigat ng 1,000 katarungan. Hindi niyo na ako matatakot. Alam ko ang lahat. Alam ko na isinangla niyo ang mansyon. Dahil sa mga utang niyo sa kasino, alam ko na kaya niyo lang gustong paalisin kami ni Maya ay dahil wala na kayong pambayad at inasahan niyong bubuhayin kayo ni Dante gamit ang pera ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen, ang kanyang labi ay nanginig sa gulat. Ang kanyang mukha ay biglang nagmukhang matanda at lupaypay, tila isang maskara na dahan-dahang natutuklap. Wala na kayong uuwian, Ma. Sa oras na mag-due ang foreclosure ng bangko sa susunod na linggo, kahit ang kalsadang sinasabi nyo ay hindi nyo na magiging pag-aari. Ang dagdag ni Len, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit walang halong paghihiganti. Tanging katotohanan lamang. Huwag niyo akong sisihin sa pagkakakulong ni Dante. Ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya roon. At kayo, ang sarili niyong kawalan ng puso ang maglalagay sa inyo sa kung nasaan man kayo bukas. Napaurong si Doña Carmen, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang dibdib. Wala na siyang masabi. Ang bawat salitang ibinato niya kay Len ay bumalik sa kanya ng may 10 beses na bigat. Tinalikuran niya sina Len at Gabriel. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila hakbang ng isang talunan na wala nang mapuntahan. Muling bumalik ang katahimikan sa hallway, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Muling naupo si Len. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa pinto ng operating room. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang bawat pagdampi ng kanilang balat ay tila nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila bawat segundo ng panalangin ni Len para sa puso ni Maya. Lumipas ang mga oras na tila mga dekada. Ang bawat pagdaan ng mga nurse at doktor ay tila isang pag-asa na biglang napuputol. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room, lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mga damit ay bahagyang may bakas ng mahabang operasyon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang surgical mask. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Mabilis na tumayo sina Len at Gabriel. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok habang hinihintay ang mga salitang magpapabago sa kanilang buhay. Tumingin ang doktor kay Len. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na mababasa.
Ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging isang malaking bitag na handang lumamon sa huling pag-asa ni Len. Mrs. Rivera, ang panimula ng doktor, ang kanyang boses ay baritono at seryoso. Ano ang ibabalita ng doktor? Ang tagumpay ba sa batas ay susundan ng tagumpay sa buhay? O ang lahat ng sakripisyo ni Len ay magtatapos sa isang mapait na paalam sa kanyang munting anghel? Ang ulan sa labas ay tila huminto, tila pati ang mundo ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng tadhana. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang anak niyo, Mrs. Rivera. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay tila isang banal na himig na bumasag sa nakakangilong katahimikan ng pasilyo. Sa isang iglap, ang bawat bigat na dinala ni Len sa kanyang dibdib, ang bawat pangaalipusta ni Doña Carmen, ang bawat taksil na haplos ni Dante, at ang bawat gabing puyat sa putikan, ay tila biglang natunaw na parang hamog sa ilalim ng sumisikat na araw. Naramdaman ni Len ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, sinalo siya ng mga bisig ni Gabriel. Mahigpit na napayakap si Len sa abogado. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy sa balikat nito. Hindi ito pag-iyak ng pighati, kundi isang pag-iyak ng ganap na kalayaan. Ang bawat hagulhol niya ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang marahan at matatag na pagtapik ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang tahimik na kumpirmasyon na tapos na ang bagyo. Sa loob ng operating room, ang tunog ng mga makina ay hindi na nagbabala ng kamatayan. Ito ay naging ritmo ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang nagpapalinaw sa putik ng nakaraan. Sa loob ng isang madilim at mabahong selda sa presinto, nakaupo si Dante sa isang malamig na sementong sahig. Ang kanyang dating mamahaling suit ay napalitan na ng kupas at maruming uniforme ng bilanggo. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na anino ng pagsisisi at takot ang nananatili roon. Ang bawat tunog ng pagpihit ng susi sa rehas ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya para sa pansariling luho. Wala nang kiyana na bumibisita sa kanya. Sa oras na nalaman ng babae na wala na siyang pera, tinalikuran siya nito ng mas mabilis pa sa paglubog ng araw. Ang bawat gabi ni Dante ay puno ng tunog ng mga kapwa preso at ang amoy ng luma at basang semento. Isang impyernong siya mismo ang nagtayo para sa sarili niya. Habang si Doña Carmen naman ay dumanas ng isang hatol na mas masakit pa sa rehas na bakal. Ang mansyong dati ay kanyang kaharian ay tuluyan ng nakuha ng bangko. Ngayon, ang matandang reyna ay naninirahan sa isang maliit at barong-barong na dampa sa isang mataong squatter area. Ang bawat umaga niya ay puno ng amoy ng basura at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kanal. Ang bawat gamit na mayroon siya ay mula sa donasyon o sa mga basurang pinulot niya sa tabi-tabi. Isang hapon, habang naglalakad si Len patungo sa ospital para sa huling check-up ni Maya, nakita niya ang isang anyong pamilyar ngunit halos hindi na makilala. Sa tabi ng isang tindahan ng mga lumang kagamitan, nakatayo ang isang matandang babae na may maruming buhok at suot ang isang punit-punit na duster. Hawak nito ang isang plastic na bag na naglalaman ng ilang piraso ng tuyong tinapay. Si Doña Carmen yon. Wala na ang kanyang matalas na pananalita. Ang tanging natira ay ang nanginginig na mga kamay at ang mga matang puno ng hapis. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, nakita ni Len ang biglang pagyuko ng matanda. Isang matinding hiya na tila bumabalot sa buong pagkatao nito. Ang babaeng dati ay tumatapak sa dignidad ni Len ay ngayon ay hindi man lamang makatingin ng diretso sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Len. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, ngunit hindi ito galit. Ito ay isang malalim na awa para sa isang taong piniling mabulag sa sariling kasakiman. Ma, ang mahinang tawag ni Len. Ang boses niya ay wala ng halong panginginig.
Ito ay boses ng isang babaeng nakahanap na ng sariling kapayapaan. Napahinto ang matanda, tila natatakot sa susunod na sasabihin ni Len. Siguro ay inaasahan niya ang pangungutya, ang paghihiganti, o ang pagpapakita ng tagumpay. Ngunit sa halip na talim ng salita, nakita niya ang pag-abot ni Len ng isang bagong biling supot, ng mainit na tinapay at isang bote ng malinis na tubig. Kumain po kayo ng maayos. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, ang sabi ni Len. Ang boses ay puno ng katapatan. Tiningnan ni Doña Carmen ang supot ng tinapay, pagkatapos ay tumingin siya kay Len. Isang butil ng luha ang dahan-dahang naglandas sa kulubot na pisngi ng matanda. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat haplos ng hangin sa pagitan nila ay tila nagdadala ng lahat ng mga salitang patawad na hindi niya kayang bigkasin. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ang nauutal na tanong ni Doña Carmen. Ang boses ay paos at nanghihina. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo ni Mea, ngumiti si Len, isang malungkot ngunit payapang nangiti. Dahil kung hahayaan kong kainin ako ng galit, magiging katulad niyo rin ako. Masaya na kami ni Maya, Ma. At ang kaligayahang iyon ay hindi magiging buo kung meron pa akong kinikimkim na puot. Tinalikuran ni Len ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pag-iwan sa huling bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang init na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang desisyon. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa kanya sa labas ng ospital. Ang abogado ay nakasandal sa kanyang sasakyan. May hawak na isang maliit na laruan para kay Maya. Nang makita siya nito, sumilay ang isang ngamang ngiti sa mga labi ni Gabriel, isang ngiting puno ng pag-asa at pangako. Ang hatol ng panahon ay naging malupit sa mga taong walang puso. Ngunit ito rin ang naging daan upang mahanap ni Len ang kanyang tunay na halaga. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor. Ang katarungan ay nakamit na, ang karma ay naisakatuparan na, at ngayon, ang tanging natitira ay ang mahaba at makulay na kalsada patungo sa ganap na paghilom. Nang pumasok si Len sa ospital at makita ang masayang mukha ni Maya na naglalaro sa kama, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na dahan-dahang nabuo. Tapos na ang laban ng batas. Ngayon ay panahon na para sa laban ng pag-ibig. Ngunit sapat na ba ang pagpapatawad para ganap na makalimot? O mayroon pa ring mga anino ng nakaraan na susubok sa bagong tatag na kaligayahan ni Len? Ang samyo ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Tila isang banayad na yakap na gumigising sa diwa ni Len. Sa loob ng maliit na panaderya na ipinatayo niya sa tulong ng isang maliit na pautang mula sa kooperatiba, ang bawat galaw niya ay puno ng ritmong may kapayapaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat pagmasa niya ng harina ay tila paghulma rin sa kanyang bagong buhay, matatag, buo at may direksyon. Sa isang sulok ng tindahan, naririnig ang mahina at masayang himig ni Maya habang nagkukulay ito sa kanyang maliit na mesa. Ang dating maputlang pisngi ng bata ay ngayon ay kasing pula na ng rosas, at ang bawat malalim na paghinga nito ay hindi na sinasamahan ng hirap o garihalgal. Para kay Len, ang tunog ng tawa ni Maya ay mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay ang kanyang tagumpay, ang kanyang katarungan, at ang kanyang dahilan para magpatuloy. Isang mahinang tunog ng pagkalansing ng kampanilya sa itaas ng pinto ang nagpahiwatig na may pumasok na suki. Dahan-dahang iniangat ni Len ang kanyang paningin, handang bumati ng may ngiti. Ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang natigilan nang makita ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Si Gabriel.
Nakasuot ito ng isang asul na polo na bahagyang nakatupi ang mga manggas. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing talim ng isang abogado sa korte, kundi kasing lambot ng isang kaibigang matagal nang hinihintay. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang pumpon ng mga sariwang mirasol at sa kabila naman ay isang maliit at eleganteng kahon na nakabalot sa madilim na asul na velvet. Maagang-maaga ay napakarami na agad ninyong suki, Len. Ang bati ni Gabriel, ang kanyang boses ay baritono at puno ng init na tila dumadaloy sa buong silid. Lumapit si Len, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Gabriel, napadalaw ka. At ano ang mga ito? Inabot ni Gabriel ang mga bulaklak para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko. At ito, dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na kahon sa ibabaw ng counter. Para sa bagong simula ninyo ni Maya, nang buksan ni Len ang kahon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi yun alahas, hindi yun ginto. Sa loob ay nakatiklop ang isang dokumento na may selyo ng gobyerno at ang titulo ng isang lupain. Nang basahin niya ang nakasulat, nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang nangilid ang kanyang mga luha. Iyon ang titulo ng mansyon ng mga Rivera, ang bahay na isinangla ni Doña Carmen at halos mawala sa kanila. Tinubos ito ni Gabriel mula sa bangko gamit ang sarili nitong pondo. Gabriel! Bakit? Ang nauutal na tanong ni Len, ang kanyang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Masyadong malaki ito. Hindi ko ito mababayaran sa iyo kahit magbenta ako ng tinapay habang buhay. Humakbang papalapit si Gabriel. Sapat na malapit upang maamoy ni Len ang banayad na bango ng kanyang pabango at ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Dahan-dahang iniangat ni Gabriel ang kanyang mga kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Len. Ang haplos ng kanyang mga palad ay kasing lambot ng satin, puno ng paggalang at isang uri ng kalinga na matagal nang ipinagkait kay Len. Len, hindi mo kailangang bayaran ito. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Len. Tila binabasa ang bawat sugat na dahan-dahan nang naghihilom. Ang makita kayong ligtas, ang makitang tumatawa si Maya, at ang makitang malaya ka na mula sa takot. Iyon ang pinakamalaking kabayaran na maaari kong matanggap. Ang bahay na ito ay hindi na simbolo ng sakit niyo kay Dante. Ito ay simbolo na ngayon ng inyong tagumpay. Inyo ito, Len. Inyo ni Maya. Napapikit si Len, hinahayaan ang mainit na luha na dumaloy sa mga daliri ni Gabriel. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang mag-isa sa bawat laban. Nasanay siyang gamitin ang kanyang sariling katawan bilang panangga sa bawat unos. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakalang posible pa. Naramdaman niyang hindi lang siya basta ina o biktima. Naramdaman niyang siya ay isang babaeng pinahahalagahan. Dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at iginawad ang isang malambing at magalang na halik sa noo ni Len. Ang bawat dampi ng kanyang labi sa balat ni Len ay tila isang basbas, isang pangako na ang bawat gabi ng pagluha ay tapos na. Ito ay isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng lahat. Ang silid ay tila binalot ng isang mahiwagang katahimikan. Tanging ang tunog ng kanilang mga hininga ang nagdurugtong sa kanilang mga kaluluwa. Salamat, Gabriel, ang mahinang tugon ni Len nang muli silang magkatinginan. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Tumakbo si Maya patungo sa kanila at yumakap sa mga binti ni Gabriel. Tito Gabriel, kakain po ba kayo ng pandesal? Humalakhak si Gabriel at binuhat ang bata. Itinaas ito sa hangin na tila isang tunay na ama na nagagalak sa pag-uwi. Pinanood sila ni Len at sa unang pagkakataon, nakita niya ang imahe ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi binuo ng pagmamahal at sakripisyo. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila nagiging mga peklat na lamang
na hindi na masakit hawakan. Nang mag-almusal sila ng magkasama sa maliit na mesa ng panaderya, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat ng bagay sa loob. Ang bawat subo ng tinapay at bawat tawanan ay tila isang himig ng paghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, dahan-dahang naramdaman ni Len ang bigat ng isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ito, ang kanyang lumang wedding ring. Ang ginto nito ay bahagyang kumukititap sa ilalim ng araw, tila isang huling anino ng isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Tinitigan niya ang singsing. Ang bawat gasgas dito ay nagpapaalala ng bawat pangako ni Dante na napako, bawat kasinungalingan, at bawat gabing inilaan niya para sa isang lalaking hindi siya kailanman pinahalagahan. Len? Ang tawag ni Gabriel. Napapansin ang kanyang pananahimik. Tumingin si Len kay Gabriel, pagkatapos ay kay Maya, at muling ibinalik ang tingin sa singsing na hawak niya. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng araw ay tila isang huling hamon ng nakaraan. Handa na ba siyang bitawan ang huling alaala ng kanyang pagkawasak upang ganap na mayakap ang bagong bukas na iniaalay sa kanya? O meron pa ring bahagi ng kanyang puso na nakakadena sa sakit na akala niya ay tapos na? Ang bawat hibla ng buhok ni Len ay tila hinahaplos ng banayad na hangin habang nakatayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na karagatan na nag-uugnay sa kalangitan at lupa. Sa kanyang likuran, naroon sina Gabriel at Maya, naglalaro ng buhangin at tumatawa ng malakas. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang himig na nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakaugat sa puting buhangin. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang ginto nito ay tila isang huling hadlang sa kanyang pagkatao. Isang paalala ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, ng kanyang mga sakripisyo, at ng mga pangarap na sinira. Tinitigan niya ang bawat linya, ang bawat marka, ang bawat anino ng nakaraan na tila nakaukit sa bawat atomo ng singsing. Hindi na siya ang Len na nakatayo sa altar ilang taon na, ang nakalilipas, nagtitiwala sa isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang mga taong nagdaan ay nagturo sa kanya ng isang matinding aral. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na piliing makita ang kabutihan kahit na mayroon lamang kadiliman. Piliing magtiwala kahit na maraming beses nang sinaktan. At piliing maging masaya kahit na ang mundo ay nagtatangkang sirain siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing at itinaas sa kalangitan. Ang kislap ng ginto ay tila isang huling paghamon. Sa kanyang isipan, narinig niya ang mga salita ni Dante. Ang mga pangako niya na ngayon ay mga ulap na naglaho na sa hangin. Ngunit sa halip na galit, nakaramdam siya ng isang malalim na katahimikan. Ang puso niya ay puno na ng isang uri ng pag-ibig na hindi na kayang sakupin ng nakaraan. Hinawakan niya ang singsing, ang gintong simbolo ng kanyang nakaraan, at mariing itinapon ito sa malawak na karagatan. Ang pagkahulog ng singsing sa tubig ay tila isang malupit na paghihiwalay mula sa kanyang nakaraan. Ang bawat paglalaho nito sa malalim na asul ay tila isang ganap na kalayaan mula sa mga demonyo na nanirahan sa kanyang isipan. Pinanood niya ang mga alon na lumamon sa kanyang singsing. Ang pagkawala ng singsing ay hindi lamang simbolo ng pagkawala ng isang bagay. Ito rin ang pagtanggap sa bagong pagkatao. Ang pagtanggap sa katotohanan na ang kanyang halaga ay hindi nakabatay sa isang singsing o sa isang lalaki. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang sarili, sa kanyang katapangan, at sa kanyang kakayahang mahalin. Naramdaman ni Len ang isang kamay na dumampi sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang tanging kailangan niya ay ang kanyang presensya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel
at itinapat ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Nakapagpatawad ka na ba? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng paggalang. Oo, ang sagot ni Len. Ang kanyang boses ay puno ng linaw. Patawad para kay Dante, para kay Doña Carmen, at higit sa lahat, patawad para sa sarili ko. Patawad sa pag-aaksaya ng aking buhay sa mga bagay na hindi naman ako kailanman napasaya. Nakahanap ka na ba ng kapayapaan? Oo, sa piling mo, sa piling ni Maya, nakita ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko inakalang maaari kong maranasan. Ang sagot ni Len, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang santuwaryo na nagprotekta sa kanya mula sa lahat ng bagyo ng nakaraan. Naramdaman ni Len ang pag-init ng kanyang puso, isang init na hindi niya naramdaman sa matagal ng panahon. Ang bawat halik ni Gabriela sa kanyang buhok ay tila isang pangako ng walang hanggang kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang kanilang kalayaan ay tila mas malawak pa sa malawak na karagatan. Ano ang aral na natutunan mo, Len? Tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Len. Tiningnan niya si Maya na kasalukuyang naglalaro sa buhangin. Ang kanyang ngiti ay tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa sakit, kundi sa kanyang tapang na bumangon at pumili para sa kanyang sarili. Na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na hinahanap mo sa iba, kundi isang bagay na nililikha mo sa iyong sarili. At ang pag-ibig ng isang ina, ang pag-ibig ng isang ina, ang pinakamakapangyarihang mahika sa mundo. Sina Len, Gabriel at Maya ay nagsama-sama. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkakakapit. Habang papalubog ang araw, ang kulay ginto ng hapon ay tila nagbibigay ng basbas sa kanilang bagong simula. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, lumilikha ng isang himig ng pag-asa. Muling bumuo ng isang pamilya sina Len, Gabriel at Maya. Ang isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi binuo ng pag-ibig, ng tapang, at ng walang hanggang pangako sa isa't isa. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naging daan para sa isang hinaharap na puno ng kaligayahan at pag-asa. Sa huling sulyap, tiningnan ni Len ang bagong mansyon, ang bagong panaderya, at ang bagong buhay na ginawa nila. Ang lahat ng ito ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang desisyon, at sa desisyong yon, natagpuan ni Len ang kanyang tunay na kalayaan, ang kanyang kapayapaan, at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang buong kwento ay nagtapos sa mga katagang. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala mo, kundi tungkol sa kung ano ang kaya mong muling buuin.